Kinansila na pati na rin ang unang dibisyon ng COMELEC ang kandidatura sa pagkapangulo ni Senadora Grace Poe. Pinaboran nila ang mga petisyong kumikwestiyon sa citizenship o pagiging Pilipino at sa tinatawag na residency ng Senadora. Ikinatuwa naman ng tatlong nagpetisyon kontra kay Poe ang desisyon ng COMELEC First Division. At mula pa sa COMELEC sa Maynila, nakatutok live si Susan Enriquez. Susan! Mel, Mike, Vicky, dalawang dibisyon na ng COMELEC ang nagkakansela sa kandidatura ni Senadora Grace Poe para sa pagkapangulo. Sa botong 2-1, kinansela ng COMELEC First Division ang Certificate of Candidacy ni Senadora Grace Poe sa pagkapangulo. Sama-sama ng pinagdesisyonan ng First Division ang magkakahiwalay ng petisyon ni na Professor Antonio Contreras, Dean Amado Valdez at dating Senador Kit Tatad laban sa kandidatura ni Poe. Nakasaad dito na sadya raw tinangkang linlangin ni Poe ang mga mamboboto na igiit niyang kwalipikado siyang tumakbong presidente. Tahasan daw na binaliwala ni Poe ang konstitusyon para lang mapalabas na natural-born Filipino siya at pwedeng maging presidente. Biguro kasi si Poe na maipakita ang mga Pilipino nga ang kanyang mga tunay na magulang, lalo't hindi naman niya kilala ang mga ito. Kaya hindi niya raw maaaring sabihing isa siyang natural-born Filipino na isa sa requirements ng saligang batas para sa mga kakandidatong pangulo. Binigyan din ng COMELEC na hindi pwedeng gamitin ni Poe ang argumentong sa ilalim ng international law na natural-born ang foundlings na tulad niya dahil ang konstitusyon pa rin ng bansa ang mananaig. Kung papanigan daw kasi ang argumento ni Poe na lahat ng foundling sa bansa ay natural-born Filipino, maaari raw itong magresulta sa anilay katawa-tawang sitwasyon kung saan isang foundling na blonde ang buhok at berde ang mata ay maging presidente ng bansa. Kaugnay naman sa kanyang residency, sinabi ng First Division na sadya rin daw ang panlililang ni Poe kaugnay sa haba ng kanyang paninirahan sa bansa. Sabi ng COMELEC, American citizen pa rin daw si Poe noong Mayo 2005 kung kailan sinabi ng senadora na nagsimula ang muling paninirahan niya sa bansa. Gate ng COMELEC, magsisimula lang dapat ang pagbilang sa residency ni Poe noong Agosto 2006 noong nagparehistro siyang botante ng San Juan City. Ginagamit pa raw noon ni Poe ang kanyang US passport sa pagbiyahe papuntang Amerika sa pagitan ng 2006 hanggang 2010. Kaya masasabing hindi pa tuluyang inaabandonan ni Poe ang kanyang paninirahan sa US. Hindi rin daw napatunayan ni Poe na isa na siyang residente ng Pilipinas ng 10 taon tulad ng hinihingi ng saligang batas para sa mga kakandidato sa pagkapangulo. Pumabor sa mga petisyon sina COMELEC Commissioner Louie Tito Guia at Maria Rowena Amelia Guanzon. Kontra naman dito ang presiding commissioner na si Christian Robert Lim na naglabas pa ng dissenting opinion. Sabi ni Lim, dapat ay ibinasura na agad ang petisyon ni Tatad dahil gumamit ito ng maling mode para atakihin ang kwalifikasyon ni Poe. Sa petisyon naman ni na Contreras at Valdez, hindi raw masasabing naglagay ng mapanlinlang na impormasyon si Poe sa kanyang COC kaugnay sa bilang ng taon ng paninirahan niya sa Pilipinas. Hindi rin naman daw ginawang issue sa petisyon ni Valdez ang inilagay ni Poe sa kanyang COC na isa siyang natural-born Filipino kaya hindi raw maaaring magpasya ukol dito ang First Division. Ikinatuwa na tatlong nagpetisyon kontra kay Poe ang desisyon ng COMELEC First Division. It clarified once and for all at the level of the Commission the true status of Senator Grace Poe as well as her lack of period of residency for purposes of the presidential run. Manalo naman dyan yung Constitution kasi maliwanag naman sa Constitution yung ano ang natural born at kinakailangan natural born talaga ang kandidato para presidente. I have no doubt in my mind that my petition stood on solid legal grounds, that it is basically an argument that can withstand any scrutiny. Naniniwala naman ang kampo ni Poe na magagamit nila ang pagkontra o dissenting opinion ni Lim para iapila ang desisyon. Hanggat wala pong final na desisyon, ang COMELEC at ang Korte Suprema, ang pangalan po ni Senadora Grace Poe ay mananatili sa official list of candidates at mananatili sa mga balota natin. Samantala, pasado alauna ng hapon nang dumating dito sa COMELEC ang mga taga-suporta ni Poe matapos na ipalabas ng COMELEC First Division ang naturang dibisyon. Nagpalipad ng lobong puti at asul na sumisimbolo raw ng kapayapaan sa eleksyon. At sa huling bahagi ng programa, inispreya ng pintura ang mga larawan ng mga COMELEC officials maliban kay Commissioner Robert Christian Lim. Nangako ang mga taga-suporta o grupo na hindi sila titigil hanggat hindi nabibigyan ng kalayaan at karapatan si Poe na makatakbo sa eleksyon. Vicky? Maraming salamat sa iyo, Susan Enriquez.